babae binutas ang gulong ng bilyonaryo matapos nitong tamaan ang mga paninda niya sa palengke. Pero imbes na magalit ay niyakap siya ng lalaki at gulat siya sa binulong nito. Kung may amoy na hindi kailanman nawawala sa palengke, iyon ang halo ng alat ng dagat, usok ng prito at pawis ng mga taong kumakapit sa araw-araw. Dito nagsimula ang buhay ni Lyra Magsino, hindi sa magarbong pangarap, kundi sa simpleng lamesang kahoy na laging basa, sa timbangan na medyo tabingi, at sa palid na sanay sa kaliskis at lamig ng isda. Madilim pa lang gising na siya. "San, bumangon ka na!" Mahinang tawag niya sa kapatid niyang si Santino habang binubuhat ang kahon ng yelo. Maaga ang delivery ngayon. Mula sa maliit nilang inuupahang kwarto sa likod ng lumang bakery, nag-ungol si Santino, 18 at nagbibinata, pero nakikita pa rin ni Lyra ang batang hinahatak niya dati sa palengke para hindi maiwan sa bahay ng magkasakit ang nanay nila. "Ate, 5 minuto." Reklamo nito, gusot ang buhok. "Ate, parang ikaw na rin si nanay." Natigilan si Lyra. Sa gilid ng bibig niya, may niting pilit. Kailangan maging nanay dito. Hindi niya sinabi ang totoo. Tuwing madaling araw, naririnig pa rin sa isip niya ang huling ubo ng nanay nila. Malalim at tunog basag, parang may punit na papel sa dibdib. Pneumonia, sabi ng doktor. Isang salita na parang malayo noon, pero ngayon, kasing lapit ng kamay niyang naglilinis ng isda. Pagdating sa palengke, buhay na ang paligid. Mga ilaw na dilaw, tindera ng kape na sumisigaw, mga kargador na nagtatakbuhan na parang may habulan. Sa pwesto ni Lyra, sumalubong si Tia Cora. Matanda na, may apron na laging may mantsa ng bagoong at boses na matalim pero may lambot kapag kay Lyra. "Nandyan ka na, anak," sabi ni Tia Cora habang inaayos ang mga talong at kamatis sa katabing pwesto. "Akala ko aabutin ka na naman ng liwanag." "Hindi pwede, Tia," sagot ni Lyra, ibinaba ang kahon. "Pag nahuli ako, mas lalo tayong kukulutin." Ay, umiling Tia Cora. Kung si Estrella lang sana. Harangan ng salita sa bibig niya, parang napasok. Parehong alam nilang tinutukoy niya ang nanay ni Lyra. Dati raw kapag may naniningil ng kung ano-anong bayad, si Estrella ang unang sumasagot, hindi sumisigaw, pero hindi rin natitinag. Ngayon si Lyra na ang naiwan sa pwesto, pero mas mabigat ang mundo, mas kaunti ang kakampi. May dumaan na kargador, si Jomar Quilatan, matangkad, payat, laging may tuwalya sa balikat. Nagbiro siya habang kinukuha ang isang sako sa malapit. "Lyra, mukhang masaya ka ha? Ngiting may utang." Tawa Jomar. "Uy Jomar," sagot ni Lyra, nagkukunwaring inis. "Masaya talaga ako. Masaya akong gumigising ng 3:00. Kung ako sa oras na yan, namamatay pa ako sa kama." Biro Jomar, tapos lumapit ng kaunti at bumaba ang boses. "Uy, ingat, nandito na naman sila." Hindi na kailangan ni Lyra itanong kung sino sila. Parang multo ang mga iyon sa palengke, laging biglang sumusulpot, laging may dalang pananakot na nakabalot sa salitang bayad. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Ramon ang Mon Inco. Malapad ang tiyan, nakapolo na laging nakabukas ang 2 butones at may niting tamis pero may lason. Kasunod niya ang alalay niya na si Dindong Rojas, mas mabata, mas mabilis magbanta at may mga mata na parang laging naghahanap ng kahinaan. "Mga suki natin!" sigaw ni Mon, kunwari masaya. "Good morning! Aba, ang sarap ng amoy ah! Mukhang malakas ang benta ah!" Tahimik ang ibang tindera, nahayuyuko ang ulo, nagkukunwaring nag-aayos ng paninda. Si Aling Betchay sa prutas, kinagat ang labi na parang pipigilan ng sarili na magsalita. Lumapit si Mon kay Lyra na parang kabarkada. "Lyra, anak ni Estrella," sabi niya, parang dumadampi ang pangalan ni Lyra sa balat niya na parang paalala. "Kamusta si Tatay Eman mo? Okay ba? Sana tuloy-tuloy ang gamot." Napalunok si Lyra. "Okay lang po," sagot niya, kahit alam niyang hindi okay lang. Alam niyang ang bawat dialysis ay parang pag-akyat sa bundok ng nakapiring. Alam niyang kulang ang pera, kulang ang pahinga. Ngumiti si Mon. "Mabuti kasi may kailangan lang tayong ayusin."
Nakita ni Lira ang kamay ni Dindo na may hawak na maliit na notebook, parang listahan ng utang na hindi natatapos. Association fee, sabat ni Dindo, patagang tono, at yung proteksyon. Plus, may bagong memo, nadagdagan. Dinagdagan? Hindi napigilan ni Lira. Kailan? Bakit? Nagtaas ng kilay si Dindo. Maraming tanong, parang hindi ka natututo. Sumingit si Tia Cora mula sa katabi. Nanginginig ang boses pero matapang. Dindo, hindi ba kayo naawa? Araw-araw kayong naniningil, wala namang resibo. Natawa si Mon, mababa. Tia Cora, ang resibo? Yung katahimikan nyo. Yung proteksyon nyo gito. Proteksyon? Bulong ni Lira, napipisil ang palad. Kayo nga yung dahilan bakit kami natatakot. Biglang tumalim ang tingin ni Mon. Isang saglit lang pero sapat para palamigin ang sikmura ni Lira. Pagkatapos, bumalik ang ngiti. Anak, sabi niya, malumanay kunwari. Walang personalan. Palengke to. Dapat marunong kang makisama. Hindi sumagot si Lira. Sa halip, tinignan niya ang paligid. Si Panying Salazar sa bigas, nagkukunwaring nagbubuhat. Si Nena Villanueva sa prutas, nakatungo. Si Jomar, napahinto sa paglalakad, nakatingin kay Lira na parang gustong lumapit pero hindi makagalaw. Parang lahat sila may sinasabi sa mata. Wag, delikado. Pero may isa pang boses na nasa loob ni Lira. Boses ng nanay niya. Boses na matagal nang pinipigilan ni Lira na maalala. Pag ikaw ang tumahimik, ikaw ang unang tatapakan. Huminga siya ng malalim. Magkano? Tanong niya kahit sumasakit ang lalamunan niya sa pagpigil ng emosyon. Sumulyap si Dindo sa notebook. 2,000 na yon. 2,000? Araw-araw? Paano pa kami kikita? Paano si tatay? Hindi namin problema yon. Kung gusto mo ng problema, pwede nating gawing problema. Tumihim si Mon na parang nagpapakumbaba. Lira, alam mo naman, hindi ko rin gusto to. Pero may mga taas din akong sinusunod. Sa salitang taas, napatingin si Lira sa mga gwardya sa malapit. Mga lalaking nakatayo lang, parang dekorasyon. Pero alam niyang kaibigan ni Mon. At kung may mangyari, hindi si Lira ang papanigan. Sa gilid, narinig niya ang mahinang bulong ni Aling Betchay kay Nena. Kawawa naman si Lira, pero wag tayong makialam, baka tayo ang sunod. Nakatitig si Lira sa sobre na inilabas ni Dindo, parang hinihintay ang pera. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na pouch sa ilalim ng lamesa. Doon niya inilalagay ang kita, hiwalay sa pambayad sa yelo at pambayad sa bahay. Tinignan niya ang laman. 200 lang. Kulang. Hinahang niyang sabi. Lumapit si Mon, bumaba ang boses parang ama. Kulang o hindi, kailangan. Kung hindi mo kaya, may ibang paraan. Anong ibang paraan? Tanong ni Lira, nagdududa. Tumawa si Dindo. Baka gusto mo, iwan mo na lang yung pwesto, maraming gustong pumalit. Parang may pumitik sa dibdib ni Lira. Ang pwesto na yon ang huling bakas ng nanay niya. Doon siya unang natutong magbilang ng sukli. Doon siya unang natutong ngumiti kahit umiiyak. Kapag nawala yon, parang tuluyan nang natanggal ang ugat nila sa lugar na ito. Sa malayo, biglang tumunog ang cellphone ni Lira. Tinignan niya. Hospital. Nanginginig ang daliri niya nang sagutin. Ate Lira, boses ng nurse halatang nagmamadali. Nandito po si Tatay Eman. Tumaas po ulit ang creatinine. Kailangan po natin ng down payment para sa schedule ng dialysis bukas. Kahit partial po, ma'am. Napikit na si Lira. Magkano po? Kahit 5,000 po sana. 5,000. At ngayon, 2,000 ang hinihingi sa kanya ng mga taong nakangiti sa harap niya. Naramdaman niyang parang gumuguho ang mundo, pero kailangan pa rin niyang tumayo. Okay po, sagot niya sa nurse, paos. Gagawan ko ng paraan. Pagbaba niya ng tawag, nakatingin si Mon na parang alam niya na ang lahat. Oh, anong balita? Tanong ni Mon, masyadong malambing. Hindi sumagot si Lira. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pouch, itinago ulit at tumingin kay Mon na may kakaibang liwanag sa mata. Hindi pa galit na sumasabog, pero galit na nag-iipon. Mon!
Biglang tawag ni Panying Salazar sa bigas, tila hindi na nakatiis. "Huwag niyo naman siyang sagarin, may sakit ang tatay niyan." Lumingon si Mon. Gumiti pa rin, pero ang ngiti parang kutsilyo. "Panying," sabi niya, "ayos ka lang. Baka gusto mo rin dagdagan ko yung fee mo." Nanahimik si Panying, napalunok. Sa isang iglap, bumalik ang takot sa hangin. Dumukot si Lira sa bulsa at inilabas ang lahat ng pera niya, halos 1,000. Inabot niya kay Dindo nang nanginginig. "Ito lang," sabi niya, pilit matatag. "Bukas magdadagdag ako." Nagtaas ng kilay si Dindo, tinimbang ang pera sa palad. "Bukas? Siguraduhin mo." Umatras si Mon, parang panalo. "Kita mo? Madali lang naman pala kausap. Sige Lira, ingat ka. Huwag masyadang maingay." Umalis sila na parang walang nangyari. Iniwan ang palengke na parang hawak nila ang hangin. Napaiyak si Lira nang hindi niya napapansin. Hindi yung higbi na malakas, yung luha lang na biglang tumulo habang patuloy siyang nag-aayos ng paninda. Pilit pinapakalma ang dibdib. Lumapit si Jomar, maingat. "Lira, okay ka lang?" "Hindi," sagot ni Lira, diretso. "Pero kailangan kong maging okay." "Tapos, paano si tatay mo?" Pinahid ni Lira ang pisngi, nagkunwaring may tinanggal lang na dumi. "Gagawa ako ng paraan." Sa loob-loob niya, parang may pader na unti-unting nabubuo. Pader may gawa sa sama ng loob, pagod at takot na unti-unting nagiging tapang. At sa paglingon niya sa dulo ng palengke kung saan nawala si Mon at Dindo, may naisip siyang isang bagay na hindi pa niya kayang sabihin kahit kanino. Kung walang hustisya rito, hahanapin niya ito. Kahit masaktan siya, kahit mag-isa siya. Sa ngayon, ang kailangan niya ay makaraos sa araw na ito. Magbenta, mag-uwi ng kaunti, mag-ipon, magdasal. Pero sa ilalim ng lamesa, sa pagitan ng mga kahon ng yelo at timbangan, naramdaman niyang may nagbabago sa kanya. Parang tahimik na apoy na nagsisimulang magsindi. Hindi agad nakatulog si Lira ng gabing iyon. Kahit nakahiga na siya sa manipis na kutsyon, parang gumagalaw pa rin sa dibdib niya ang mga salita ni Mon. "Huwag masyadong maingay." At mas mabigat pa roon, ang boses ng nurse sa telepono. "Kahit 5,000 po sana." Sa gilid ng kwarto, naroon si Santino, nakahiga rin pero nakatingin sa kisame. Halatang alam nitong may mali kahit hindi siya sinabihan ng buo. "Ate," mahinang tawag. "Natawag na ba ulit ang ospital?" Huminga siya ng dahan-dahan. "Oo." "Tapos? Magkano?" 5,000. Pinilit niyang maging kalmado pero may panginginig sa dulo ng bawat salita. "Down payment lang yon. Bukas pa, may kasunod na naman." Tumagilid si Santino, humarap sa kanya. "Ate, pwede kong itigil muna yung TESDA. Magtrabaho na lang ako." "Hindi." Umupo si Lira, halos automatic ang pagtutol niya. "Huwag mong gagawin yan. Yung TESDA mo ang tulay natin para hindi ka habang buhay kargador o runner dito. Ako na ang bahala." "Ate, paano kung ikaw ang mapagod?" Tanong ni Santino mas seryoso kaysa sa edad niya. Napapikit si Lira. Saglit lang pero parang doon niya naramdaman ang bigat ng pagiging panganay. "Mapapagod ako," amin niya. "Pero hindi ako pwedeng huminto." Kabinabukasan, mas maaga pa siya sa dati. Gusto niyang sulitin ang bawat oras na pwedeng kumita, bawat minutong pwedeng magbenta. Sa palengke, malamig ang hangin pero mainit ang kaba. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil alam niya na babalik at babalik si Mon at Dindo at walang katapusan ang singil. "Lira," tawag ni Tia Cora pagdating. May hawak na termos ng kape. "Dito ka muna anak, uminom ka, parang hindi ka natulog." "Hindi talaga," sagot ni Lira, tanggap ang baso. "Pero okay lang, Tia." "Walang okay yan," sabi ni Tia Cora, humigpit ang mukha. "Kung nandito pa si Estrella, hindi ka nila magaganyan." Napangiti si Lira ng mapait. "Kaya nga po, kailangan kong matutong tumayo gaya niya." Sa gilid, lumapit si Panying Salazar, hawak ang listahan ng mga utang sa bigas.
Lira, may nakausap ako kagabi. Si Jomar saka si Nena. Nag-uusap-usap kami. Baka kailangan na talaga nating gumawa ng paraan. Anong paraan? Tanong ni Lira nang maingat ang tono. Ayaw nang magmukhang naghihimagsik sa harap ng iba. Sabi ni Jomar, may kilala siyang taga City Hall, pero kailangan ng reklamo, signatures, ganun. Singing hop si Panying. Ang problema, takot ang mga tao, lalo na si Betchay saka yung iba. Sumilip si Lira sa hanay ng mga pwesto. Nakipa niya si Aling Betchay na abala sa saging at mansanas, pero halatang nakikinig sa paligid. Lahat dito, parang may antena ang tenga, takot sa maling salita. Hindi ko alam, Panying, sagot ni Lira. Gusto ko, pero sa ngayon, kailangan kong kumita para kay tatay. Alam ko, tinapik ni Panying ang balikat niya. Pero kung hindi tayo kikilos, araw-araw tayong lulunukin. Bago pa makasagot si Lira, may biglang ingay sa labas ng palengke. Hindi yung karaniwang busina ng tricycle o jeep, kundi tumug ng malaking makina na pilit sumiksik sa eskinita. Vroom! Vroom! Nagtinginan ng mga tao. Si Jomar na nagbubuhat ng sako, huminto. Anong yun? Tanong ni Nena Villanueva, napasinghap. Mula sa bungad, pumasok ang isang itim na SUV. Makintab, mabigat, halatang hindi bagay sa masikip at putikang daan ng palengke. Parang malaking hayop na naligaw sa koral ng mga manok. Hoy, dahan-dahan! Sigaw ng isang matandang lalaki na nagtitinda ng tokwa, si Mang Roland. Masikip dito! Pero hindi huminto ang SUV. Sa halip, umabente pa at nang umiwas sa isang kariton, sumayad ang gulong sa kilid ng pasilyo. Tama sa lamesa ni Lira. Isang iglap lang, pero parang slow motion kay Lira. Bumaliktad ang timbangan, tumalapon ang kahon ng tulingan, natapon ang gulay sa putik, at ang yelong pinaghirapan niyang bilhin ay nagkalat na parang basag na salamin. Hoy, ano ba? Napasigaw siya, tumalon palapit sa lamesa, pero huli na. Bumukas ang pinto ng SUV at bumaba ang driver, si Pau Ledesma. Naka-sunglasses kahit hindi pa tirik ang araw, at may tindig na parang sanay na sinusunod. Anong ginagawa niyo? Bakit nakaharang kayo dyan? Sigaw ni Pau, hindi man lang tumingin sa nagkalat. Nanginginig si Lira sa galit. Kami ang nakaharang? Palengke to, hindi kalsada ng subdivision nyo. Wow, tawa ni Pau, mapanlait. Ganyan talaga siguro dito, walang disiplina. Sumingit si Tia Cora, nanginginig ang kamay pero matapang ang boses. Ikaw ang walang disiplina, kita mo natapon ang paninda niya. Sa loob ng SUV, may gumalaw. Bumukas ang kabilang pinto at bumaba ang isang lalaki. Simple ang suot, polo na kulay abo, jeans at sapatos na hindi maingay pero halatang mamahalin. Sa pulso, may relo na hindi kumikisap sa yabang pero pag tinignan mo, alam mong hindi pangkaraniwang tao. Tahimik siyang tumingin sa paligid, sa putik, sa nagkalat na isda, sa mga matang nakatutok sa kanya. Sir, mabilis na lumapit si Pau, tila nag-iingat bigla. Pasensya na po, masikip kasi. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin siya kay Lira. Anong pangalan mo? Tanong niya, kalmado. Napatidil si Lira. Hindi niya alam kung lalaban ba o uurong. Pero naalala niya ang boses ng nurse. Naalala niya si Tatay Eman. At naalala niya ang 2,000 kinuha ni Dindo kahapon. Lira, sagot niya, matigas ang panga. Lira Magsino. Tumanggo ang lalaki. Ako, si Darius Alvarado. Parang may dumaan na malamig na hangin sa palengke. Ang pangalan, kumalat agad sa bibig ng mga tao na parang sindi ng posporo. Alvarado, bulong ni Paning. Siya yun. Bilyonaryo yan. Bulong ni Jomar, halos hindi makapaniwala. May-ari ng logistics, yung cold storage na sinasabi. Sa dulo ng pasilyo, biglang sumulpot si Mon Yingko. Parang aso na naamoy ang karne. Lumapit siya na nakangiti, handang yumuko. Sir Darius, sigaw niya, parang matagal nang magkakilala.
Welcome po sa palengke natin. Pasensya na at medyo magulo. Hindi tumingin si Darius kay Mon agad. Nakatitig pa rin siya sa nagkalat na paninda ni Lyra. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi para magpaawa, kundi para pulutin ang isang pirasong gulay na natatapakan. Nagulat ang mga tao, pati si Pao natigilan. "Sir, hayaan niyo na po, madumi yan," sabi nung driver. Pero hindi tumigil si Darius. Pinulot niya ang gulay, saka tumingin kay Lyra. "Magkano lahat yan?" Natawa si Pao, parang biro. "Sir, maliit lang yan. Bigyan ko na lang siya ng..." "Hindi ikaw ang tinatanong ko," putol ni Darius. Malamig ang tono. Napalunok si Pao. Si Lyra, nanginginig pa rin sa galit. "Hindi ko alam kung magkano lahat yan. Pero yung isda, yung gulay, yung yelo, lahat yun puhunan ko. Pera para sa tatay ko." Napasinghot siya. At ngayon, nasa putik. Saglit na katahimikan. Sa gilid si Tia Cora napapahawak sa dibdib. Tila nag-aalala baka sumabog si Lyra at mapahamak. Simon ngumiti pa rin pero halatang nag-iingat. "Sir, baka gusto niyo pong sa opisina." "Hindi," sagot ni Darius. Tumayo siya, marahan. "Dito tayo." Tumingin siya kay Lyra ulit at sa unang pagkakataon, may nakita si Lyra na hindi niya inaasahan sa mata ng isang mayaman. Hindi pandidiri, hindi yabang, kundi pagod. Parang may dinadala ring bigat. Pero bago pa magbukas ng bibig si Darius para magsabi ng kung ano, sumingit si Pao ulit, padabog. "Sir, di ba po schedule natin? Baka malate na po." At doon naputol ang natitirang PC ni Lyra. "Late?" sigaw niya, hindi na napigilan. "Ako nga araw-araw late sa buhay ko dahil sa mga taong tulad nyo. Ang dali nyong manira tapos sasabihin nyong late?" Napasinghap ang mga tao. Si Jomar napaatras, si Nena napahawak sa bibig. Si Mon, biglang nagkunwaring seryoso. "Lyra, hinay-hinay ka." Pero bago pa makapagsalita si Mon ng mas talim, tinignan siya ni Darius. Isang tingin lang, pero sapat para manahimik ang lalaki. Tahimik na lumapit si Darius kay Lyra. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Kalmado lang, pero may bigat. "Anong kailangan ng tatay mo?" tanong niya. Napatigil si Lyra, nabigla sa tanong. "Dialysis," sagot niya, paos. "Kailangan ng down payment." Tumanggo si Darius. "Sino ang doktor?" "Hindi ko..." Napailing si Lyra, nalulunod sa hiya at galit. "Hindi ko hinihingi yan sa inyo. Ang hinihingi ko, bayaran niyo yung sinira niyo." Sa likod, si Panying napabulong. Grabe, ang tapang niya. Si Darius hindi nagbago ang muka. "Tama," sabi niya. "May mali at may kailangang itama." Sa gilid ng pasilyo, isang matandang tricycle driver na nakatambay, si Berto Lacuesta, napakamot sa ulo. "Aba, mukhang kakaiba to," bulong niya. Ngunit sa katahimikan iyon, may isang bagay na hindi napansin agad ni Lyra. Nakangiping nakatingin si Mon at sa mata nito may kumikislap na plano. Parang sinasabi ng ngiti niya, "Sige, tignan natin hanggang saan aabot ang tapang mo kapag nagkamali ka ng binangga." At habang nakatayo si Lyra sa harap ng SUV at ng bilyonaryong si Darius Alvarado, naramdaman niyang ang araw na ito, ang araw na nagsimula sa pagod at takot, ay biglang naging pintuan. Hindi pa siya sigurado kung papasok ba siya o tatakbo palayo. Pero alam niyang sa oras na to, hindi na siya pwedeng bumalik sa pagiging tahimik. Tahimik ang palengke sa isang paraang hindi normal. Hindi dahil tumigil ang bentahan, kundi dahil lahat nakapako ang mata sa isang esenang bihirang mangyari. Isang bilyonaryong nakapolo at jeans na nakatayo sa gitna ng putikang pasilyo at isang palengkera na nanininig sa galit habang nakatingin sa naggalat niyang isda't gulay. Sa gilid, si Moniingko ay nakangiti pa rin pero ibang klase na ang ngiti, parang taong nakakita ng pagkakataon. Si Pao Ledesma naman ay pilit nagpipigil ng inis, nakakunot ang noo habang sinisipat ang mga taong nakapaligid na tila handang husgahan siya. Si Lyra, hawak ang basang apron, pinipigilan ng luha. Nararamdaman niyang may pumipintig sa leeg niya.
Parang gustong sumabog ang sakit at hiya. Sinong doktor? Ulit ni Darius. Kalmado pa rin, pero ngayon, mas malinaw ang intensyon. Hindi siya humihingi ng chismis, humihingi siya ng detalye na parang kaya niyang kumilos. Hindi ko po alam yung buong pangalan, sagot ni Lyra. Paos, sa public hospital lang. May nurse na tumawag. Ang alam ko lang, kailangan ng down payment. Pero tumigil ang boses niya. Hindi ko hinihingi yan sa inyo. Ang hinihingi ko, bayaran niyo yung sinira niyo. Tumanggo si Darius, parang tinatanggap ang tama at bigat ng sinabi niya. Fair. Sumingit si Pao, hindi na nakatiis. Sir, sorry pero pwede naman tayong magbigay na lang ng pera. Bakit pa po tayo magtatagal dito? Madumi, maingay. Pao, putol ni Darius. Mababa pero matalim. Tumahimik ka muna. Napanganga si Pao, napatingin sa paligid na parang nainsulto sa harap ng mga tao. Si Tia Cora na nasa tabi ni Lyra napahawak sa braso ng dalaga. Anak, huwag mong masyadong itulak. Baka lalo kang mapahamak. Kung hindi ko itutulak, Tia, kami ang tinutulak nila araw-araw. Sagot ni Lyra, hindi lumilingon. Darius tumingin kay Mon na kanina pa nakapatusing na parang host ng palengke. Ikaw ba ang namamahala dito? Tanong niya. Mabilis na umayos si Mon. Sir, ako po ang head ng association. Kani po ang tumutulong para maayos ang palengke. Association? Ulit ni Darius. May resibo bang sinisingil nyo? Nag-iba ang hangin. Si Panying at Nena na patinginan. Si Jomar na nasa likod, biglang umiwas ng tingin. Takot na baka madamay. Natawa si Mon, pilit magaan. Sir, sa palengke po minsan hindi na kailangan ng resibo. Alam na po ng mga tao yun. Hindi. Sagot ni Darius diretso. Kung legal, may resibo. Nagbago ang ngiti ni Mon. Saglit lang pero napansin ni Lyra, isang kisap mata ng pagkairita. Sir, baka po gusto nyo na lang sa opisina. Singit uli ni Mon. Dito. Tumayo si Darius ng mas tuwid. Dito nangyari ang problema. Parang may tumulak sa likod ni Mon. Ulit bago pa lumala ang usapan, may dumating na isa pang lalaki mula sa gilid. Isang tauhan ni Mon, si Dindo Rojas. Naka-strap bag, nakasimangot, at halatang hindi alam na may bilyonaryo pa lang nasa harap. Ano to, Mon? Tanong ni Dindo, padabog. Bakit nagkakagulo? Ang daming nakatingin. Baka may magreklamo na naman. Napalingon si Darius. Ikaw? Tanong niya, mahinahon. Dindo, sagot ni Mon, pilit pakalmahin ang alalay. Kausap ko si Sir. Sumingit si Dindo, sumulyap kay Lyra. Ah, si Lyra. Ito na naman, maingay talaga to. Sir, kung may problema kayo, ayusin nyo. Pero yung babaheng yan, pasaway. Pasaway? Ulit ni Darius. At sa unang pagkakataon, naramdaman ang lamig ng boses ng lalaki. Sinira ng SUV namin ang paninda niya. Tapos siya ang pasaway? Napasinghap si Dindo, saka napatingin kay Mon na parang nagtatanong kung sino ba talaga si Darius. Si Mon, nakangiti pa rin pero pawis na ang noo. Sir, may schedule po ayo. Singit ni Mon. Pau, tawag ni Darius nang hindi inaalis ang tingin kay Dindo. Tawagan mo si Mig Sarmiento, sabihin mo dito tayo. Sir, ngayon po. Gulat ni Pau. Ngayon. Walang nagawa si Pau kundi tumawag, halatang naiinis. Habang abala si Pau, si Darius lumapit kay Lyra at tumingin sa nagkakalat na paninda. May magagawa tayo sa ngayon. Bayaran ng nasira, linisin, tapos mamaya, ayusin natin yung kailangan ng tatay mo. Pero hindi dahil nanghingi ka, dahil may mali kami. Napalunok si Lyra. Ayaw niyang magmukhang umaasa pero sa totoo, ramdam niya ang bigat ng pagod. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Amin niya. Hindi mo kailangan maniwala agad. Sagot ni Darius, kailangan mo lang magpatuloy. Sa dulo, biglang may sumigaw. Hoy, umalis kayo sa daan! Isang gwardya nakakampi ni Mon, si Gwardya Pido, lumapit. Sir, bawal po mag-gather dito, nakakaistorbo sa mga tao. Parang gusto ni Lyra sumabog. Nakakaistorbo? Kayo nga yung istorbo dito, sigaw ni Lyra. Sumingit si Darius pero kalmado. Anong pangalan mo? Tanong niya kay Gwardya Pido. Pido po sir. Sagot ng gwardya nag-aalangan. Sinong boss mo? Tanong ni Darius. Sumulyap si Gwardya Pido kay Mon, saka umiwas. Si Mon po sir. Tumanggo si Darius parang may inilista sa isip. Okay,
Habang nag-uusap, si Lira unti-unting pinulot ang isda pero karamihan ay hindi na pwedeng ibenta. Namumuo ang putik, ang yelo tunaw na, ang gulay nabasag at natapakan. Lira, bulbul ni Tia Cora, ingat ka. Kung magagalit yang mga yan, lalong lulubog ang buhay mo. Lulubog na nga Tia kaya siguro oras na para kumawala. Lumipas ang halos 1 oras na parang pelikula. Dumating si Mig Sarmiento, operations head ni Darius. Naka-long sleeves, may clipboard at mukhang sanay sa krisis. "Sir, anong nangyari?" tanong ni Migs. Tumuro si Darius sa pwesto ni Lira. "Binangga ng SUV natin. Bayaran, ayusin, at gusto kong malaman mo rin yung nangkol sa association dito." Sumulyap si Migs kay Mon na biglang naging polite. "Sir, we're just helping maintain order. May papeles?" Tanong ni Migs, diretso. Natameme si Mon. Sa oras na iyon, nakita ni Lira ang mga mata ni Mon na umiikot, parang naghahanap ng lusot. At doon niya naramdaman ang panganib. Hindi basta simpleng singil si Mon. Sanay siyang magpaikot. Sanay siyang magpabagsak ng tao. Kinagabihan, matapos bayaran ni Migs ang nasirang paninda at matapos mapakiusapan ni Darius ang isang tauhan niyang tumulong maglinis, umuwi si Lira na bitbit ang pera. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o mag-alala. Pero bago siya tuluyang umuwi, dumaan siya sa public hospital. Kailangan niyang makita si Tatay Eman. Kailangan niyang marinig mula sa kanya mismo na lumalaban pa rin ito. Sa ward, amoy gamot at antiseptic. Naroon si Tatay Eman, payat, maputla, nakahiga habang nakasabit ang dextrose. Pagkakita kay Lira, pinilit nitong ngumiti. "Anak," paos na tawag nito. "Nandyan ka na." Lumapit si Lira, hinawakan ng kamay ng tatay. "Tay, kakayanin natin to." "Hindi mo dapat pasanin lahat." Bulong ni Tatay Eman, nangingilid ang luha. "Kung nandito pa si nanay mo." "Wag na po tay." Pinunasan ni Lira ang luha sa mata ng tatay. "Nandito ako at may nangyari kanina." "Kumista ang palengke?" tanong ni Tatay Eman, hirap huminga. Huminga si Lira ng malalim. "May bumangga sa paninda ko." At napahinto siya. Hindi niya alam paano ikukwento ang isang bilyonaryong biglang naging parte ng araw niya. Sa labas ng ospital, habang pauwi siya, naglalaro sa isip niya ang isang tanong. Bakit ganun si Darius? At kasunod noon, mas mabigat na tanong. Kung totoo ang tulong niya ngayon, ano ang kapalit bukas? Sa kabilang dulo ng gabi, sa palengke na halos sarado na, nakita ni Mon si Dindo. Nag-abot siya ng UC, si Mangot. "Hindi pwede to. Kapag tumagal yung Alvarado dito, mabubungkal lahat." "Kaya anong gagawin?" tanong ni Dindo, malamig. Ngumiti si Mon, pero walang saya. "Gagawa tayo ng paraan para si Lira ang magmukhang may kasalanan." Kinabukasan, maagang maaga, pumalik si Lira sa palengke na may halo na pagod at kaba. Nakita niya ang SUV sa malayo, nakaparkada sa gilid. At sa isang iglap, parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi pa tapos ang araw kahapon. Hindi pa tapos ang laban. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Lira, na sanay lang magbenta at magtiis, ay gumawa ng desisyong hindi na niya mababawi. Paglimon niya sa gulong ng SUV, nakita niya ang isang maliit na pako sa sahig, malapit sa tabi ng pasilyo. At bago pa niya ma-realize kung gaano kabigat ang magiging kasunod, kinuha niya ang pako, huminga ng malalim, at naglakad papunta sa likod ng SUV. Dala ang galit na matagal nang nag-iipon at takot na matagal nang sumisiksik sa lalamunan. Hindi niya alam kung tama. Ang alam niya lang, pagod na siyang maging biktima. Nanginginig ang kamay ni Lira habang nakatayo siya sa likod ng itim na SUV. Madilim pa, pero gising na ang palengke. May nagwawalis, may nagbubukas ng ilaw, may naglalatag ng mga kahon. Sa paligid niya, parang normal lang ang lahat. Pero sa loob niya, parang may bumubulong na kailangang may magbago. Hawak niya ang maliit na pako. Hindi ito armas na pangpatay, pero sa kanya, simbolo ito ng pagkapagod.
Pagkapagod na araw-araw siyang pinipisil ng mga taong walang awa. Pagkapagod na tubing may mabuting nangyayari. Laging may kasunod na paniningil. Lira. Napalingon siya. Si Jomar kulitan pala. Nakatayo sa kabilang gilid may hawak na sako. Nakapikit ito sandali. Parang nakita niya ang gagawin ni Lira bago pa ito mangyari. Wag, bulong ni Jomar. Halas pakiusap. Hindi ka ganon. Hindi ka iyan. Nasinghot si Lira. Pilit tinatago ang pako sa palad. Hindi mo alam, Jomar. Hindi mo alam gaano kasakit pag hindi ka na makagalaw. Alam ko, sagot ni Jomar, marhan. Araw-araw din akong sinisingil. Araw-araw din akong tinatakot. Pero kung gagawin mo yan, ikaw ang babagsak. Ikaw ang ipapako nila. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Lira. Napatigil siya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang ilang tao. Sina Panying, Nena at si Tia Cora. Nakatayo at nakatingin. Hindi lumalapit pero halatang kabado. Anak, tawag ni Tia Cora. Nanginginig ang boses. Ibigay mo sa Diyos ang galit mo. Huwag sa pako. Huminga si Lira ng malalim. Sa isip niya, nagbanggaan ang dalawang imahe. Si Tatay Eman na nakahiga sa ospital at ang pako sa kamay niya. Kung gagawin niya ito, makakabawi siya sa isang iglap, pero may kapalit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pako sa bulsa. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi maging kung sino ang gustong gawin sa kanya ng mundo. Hindi ko gagawin. Bulong niya, parang sinasabi sa sarili. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng SUV. Lumabas si Paula Desma. Nakakunot ang noo, may hawak na kape at cellphone, halatang bad trip pa rin sa nangyari kahapon. Bakit andito pa kayo sa paligid ng kotse? Taray ni Pao, tumingin-tingin na parang naghahanap ng kasalanan. Kung may problema, sabihin niyo kay Sir. Huwag kayong parang ewan. Nag-init ang dugo ni Lira. Pero bago siya makasagot, bumaba na rin si Darius Alvarado sa kabilang pinto. Tahimik, simple pa rin ang suot, pero mas halatang puyat. Parang hindi rin siya nakatulog kagabi. Tumingin siya kay Lira at parang may nabasa siyang hindi sinasabi ng babae. Maaga ka, sabi ni Darius, kalmado. Maaga talaga ako araw-araw, wala akong choice. Sagot ni Lira, matigas ang tono. Tumanggo si Darius. Meron, hindi lang madaling piliin. Nagkatinginan sila. Sa likod, si Monying ko biglang sumulpot na naman, parang laging handang kumapit sa pagkakataon. May kasama siyang dalawang lalaki na hindi pamilyar kay Lira, mga mukhang hindi taga rito, naka-collared shirt at mukhang enforcer kung gumalaw. Sir Darius, sigaw ni Mon, mas masigla ngayon. Good morning po. Ayan, mas maayos na po today. At tungkol po dun sa incident kahapon, baka kailangan naming i-document para hindi tayo magkaproblema. Document ba? Ulit ni Darius. Sige, i-document natin lahat. Pati yung sinisingil niyo sa mga tindera. Naputol ang ngiti ni Mon. Sir, legal po yun. Association fee lang po yun. May resibo ba? Tanong ni Darius. Inuulit ang tanong na hindi masagot-sagot ni Mon. Sumingit si Dindo Rojas, biglang lumitaw sa likod ni Mon. Sir, baka po hindi nyo alam ang sistema dito. Kung wala kami, magulo. Kami ang nag-aayos. Kung kayo ang nag-aayos, bakit takot ang mga tao kapag dumadaan kayo? Tahimik ang mga tendera. Ang iba umiwas ng tingin. Pero si Panying humakbang ng isang beses pasulong kahit nanginginig na. Sir, simula ni Panying, nangingilid ang luha. Hindi po yan association fee lang. Araw-araw kaming sinisingil. Minsan doble. Kapag kulang, tinatakot kami. Napalingon si Mon kay Panying na parang may bawala sa mata. Anong sinasabi mo? Pabulong pero matalim ni Mon. Sumingit si Nena Villanueva, halos pabulong pero lumakas habang nagsasalita. Totoo po, kahit kami sa prutas. Kapag hindi nagbabayad, pinapasara ang pwesto. Sa gilid, narinig ni Lira ang dalalim na buntong hininga ni Jomar, parang may pader na sa wakas ay nagkaroon ng bitak. Tumingin si Darius sa paligid. May iba pa bang makakapagsabi? Tanong niya. Hindi nag-uutos kundi nag-aanyaya. Si Aling Betchay na dati ay laging tahimik, nahawakan sa apron niya.
Sir, ako po, nanginginig niyang sabi, pero umatras din agad nang makita ang tingin ni Mon. Nakita yon ni Darius. Ate, walang mangyayari sa iyo habang nandito ako, sabi niya, diretso. Kung totoo ang sinasabi mo, may karapatan kang magsalita. Parang may humatak sa dibdib ni Lyra. Hindi siya nananay na makitang taong may kapangyarihan na gumagamit ito para pakinggan ang mahihina. Kadalasan ginagamit ito para durugin sila. Bago pa tuluyang magsalita si Betchay, dumating isang babae na naka-blazer, may folder sa kamay at may otoridad ang tindig. Si Attorney Ma Celeste Aragon. Sir, nakuha ko na po ang preliminary background. Wala po akong nakitang permit o registered entity dito na pwedeng maningil ng association fee nang walang resibo. Namlamig ang mukha ni Mon. Attorney, baka po mali ang impormasyon nyo. Hindi po ako basta nagkakamali. At kung may permit kayo, ilabas nyo ngayon. Sumingit si Pao, halatang iniirita na sa gulo. Sir, schedule po natin... Pao, putol ni Darius. Kung hindi mo kayang matuto ng respeto, umuwi ka. Natahimik si Pao, namula sa hiya at galit, pero wala siyang magawa. Dumating din si Kap Isko Mangubat, nakaputing polo, may dalawang tanod. Halatang tinawag ng biglaan, pawisan pa. Anong nangyari dito? Tanong ng kapitan, magaspang ang boses. Lumapit si Attorney Aragon. Kap, may reklamo po tungkol sa illegal collections at intimidation. Marami pong saksi. Nagkatinginan si Kap Mangubat at Simon. Halatang may kasaysayan. Halatang may mga usapan sa likod. Pero ngayong nandito si Darius at may attorney, nagiba ang timbangan ng kapangyarihan. Mon, sabi ng kapitan, pilit neutral. Kung may permit ka, ilabas mo. Kung wala, itigil mo yan. Nagtaas ng kamay si Mon, nagkunwaring kalmado. Kap, misunderstanding lang to. Sir Darius, wag po nating palakihin. Pwede namang pag-usapan. Pero hindi umatras si Darius. Hindi ito misunderstanding. Ito ang dahilan bakit umiiyak ang mga tao sa palengke. Napatitig si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may hangin na pumapasok sa dibdib niya. Hindi lang galit, kundi pag-asa. Ngunit gaya ng sabi ni Panying, kapag gumalaw ka, gaganti ang mga sanay sa kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang oras, matapos magpaimbestiga si Kap Isko Mangubat at magtala si Attorney Aragon ng mga pangalan ng mga gustong magreklamo, kumalat agad ang balita. Magulo na naman, may bilyonaryo, may attorney. At pagdating ng hapon, parang sinadya, biglang humina ang gripo sa hanay nila Lyra. Sa gabi, may nag-text kay Tia Cora mula sa unknown number. Tumigil kayo, kung hindi, may mawawala. Kinabukasan, pagbalik ni Lyra sa palengke, may nakapaskil sa poste. Closed temporarily due to violation. Sa mismong hilera nila. Namibilog ang mata ni Lyra. Violation? Anong violation yan? Si Guard Pido na kanina'y ang lakas magbanta, umiwas ng tingin. Order yan, maikling sagot niya. Naramdaman ni Lyra ang init sa dibdib. Ito na ang ganting alam niyang darating. Lumapit si Panying, umiiyak. Lyra, kasalanan ba natin to? Umiling si Lyra pero nanginginig ang panga. Hindi, kasalanan nila. Sa likod, dumating si Mig Sarmiento, may dalang mga papel. Lyra, tawag si Migs. Hinahanap ka ni Sir Darius. May gusto siyang ipagawa sa'yo. Bakit? Tanong ni Lyra, nagdududa. Ano na naman to? Community liaison. Kailangan namin ng taong kilala ang palengke, kilala ang mga tindera, marunong magsabi ng totoo. Ikaw ang unang inisip ni Sir. Nahawak si Lyra sa dibdib. Parang hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang trabaho, maaaring maging tulay, pero maaari ring maging target. Sa gitna ng lahat, dumaan si Dindo sa malayo. Nakatingin kay Lyra nang may ngiting malamig. Parang sinasabing, hindi pa tapos. At sa ilalim ng poste na may nakapaskil na, closed temporarily due to violation, naramdaman ni Lyra ang tunay na ibig sabihin ng paglaban. Kapag tumayo ka, lalong lilitaw ang mga gustong magpabagsak sa'yo. Pero ngayong may hawak siyang pagkakataon, hindi na siya pwedeng umatras. Hindi na para lang sa sarili niya. Para kay Tatay Eman, para kay Santino,
at para sa lahat ng tahimik na tinatapak sa palengke. Nakatitig si Lira sa papel na nakadikit sa poste. Closed temporarily due to violation. Parang may humahawak sa lalamunan niya. Hindi lang ito tungkol sa pwesto. Ito ang pagkain nila, gamot ni Tatay Eman, tuition ni Santino, at dangal na pilit niyang binubuo araw-araw. Violation? Ano bang violation yan? Napasigaw si Panying, umiiyak. Wala naman tayong ginawa. Si Nena, nanginginig din ng kamay, hinimas ang basa mong mata. Kahapon lang, naglakas loob tayong magsalita. Tapos ngayon ganyan? Parang sinasabi nilang, sige, subukan niyo ulit. Sa gilid, si Tia Cora ay napaupo sa upuang plastik, hawak ang dibdib. Anak, mahinang niyang tawag kay Lira. Baka ito na yung sinasabi ko. Gumaganti na sila. Naramdaman ni Lira ang init ng galit, pero mas nangingibabaw ang takot. Hindi siya pwedeng matalo. Hindi ngayon. Hindi habang nasa ospital ang tatay niya. Sa kabilang dulo, dumating si Mig Sarmiento kasama ang 2 tauhan. May dala siyang mga folder at tablet, pero ang mukha niya seryoso. Parang alam niyang hindi biro ang laban dito. Lira, tawag ni Migs. Andito si Sir Darius, hinihintay ka. Naglakad si Lira papunta sa gilid ng palengke kung saan nakaparada ang SUV. Naroon si Darius, nakatayo sa tabi ng kotse, habang si Pau Ledesma ay nakasandal sa pinto. Halatang iritado at tahimik, hindi na nakakapagyabang tulad dati. Paglapit ni Lira, napansin niyang may mga papel si Darius sa kamay, mukhang mga kopya ng notice at mga larawan ng nakapaskil. Hindi nila tinago, sabi ni Darius, mababa ang boses. Gusto nilang makita mo kung sinong may kontrol. Kontrol? Napatawa si Lira ng mapait. Kung kontrol lang, matagal na nila kaming hawak. Pero ngayon, parang pinapaalala nila. Tumanggo si Darius, saka tumingin sa mata niya. Hindi ko sasabihing madali ito, pero may paraan tayong legal. Legal? Singit ni Lira, halos pabulong. Sir, sa palengke iba ang batas. Mas malakas ang may tao at may pera. May pera ako, sagot ni Darius, diretso. Pero ayokong gamitin lang yun para matakot sila. Gusto kong gamitin para ipakita kung ano ang tama. Parang may kumurot sa dibdib ni Lira. Hindi siya sanay sa ganoong pananalita mula sa taong mayaman. Minsan, kapag mayaman, ang tama nila yung kaya nilang bayaran. Lumapit si Attorney Ma Celeste Aragon, bitbit ang folder na mas makapal. Lira, sabi niya, may due process ang pagsasara ng pwesto. Kailangan ng inspection report, documented violations, at notice na may malinaw na basis. Yung nakapaskil, mukhang intimidation lang. Papaano po natin mapapatunayan? Tanong ni Lira, nanginginig ang boses. Kung kahit magreklamo kami, matatakot ang mga tao. Sumulpot si Cap Isko Manggubat, pawisan, halatang tinawagan ulit. Ate, sir, sabi ng kapitan, nagkakaroon ng gulo dito. May kumakalat na chismis na bayaran si Lira. Sinasabi raw, binenta niya ang palengke kapalit ng pera. Napapikit si Lira, parang sinampal. Hindi totoo yan, mahina niyang sabi, pero naririnig na niya ang bulungan sa likod. Yun nga sagot ni Cap Manggubat, kaya kailangan natin ng malinaw kasi may mga tao rin nagagalit sa inyo, Sir Darius. Sinasabi nilang, papalitan niyo raw kami ng mall. Tumingin si Darius kay Migs. Ipakita mo, utos niya. Inilabas ni Migs ang isang printed plan, hindi mall, kundi cold storage facility at upgraded market section na may designated stalls para sa mga existing vendors. May listahan pa, priority for current vendors, cooperative model, training, access to cold chain. Hindi to demolition, paliwanag ni Darius, malakas ang boses para marinig ng mga tao. Pero sa dulo ng pasilyo, biglang may sumigaw, "Sinungaling! Paalisin niyo sila!" Isang grupo ng lalaki ang lumapit, mga enforcer ni Mon. Sa unahan si Dean De Rojas, kasama si Guard Pido at 2 hindi pamilyar na lalaki. Sa likod nila, si Mon Yingko mismo na naglalakad na parang gobernador, nakangisi.
Sir Darius, sabi ni Mon, kunwari mahinahon. Hindi ko alam kung bakit pinapalaki nito. Ang palengke, sa amin to. At yung mga tindera, sumusunod lang sa sistema. Sistema ng pangingikil? Tanong ni Attorney Aragon. Diretsyo. Umiling si Mon, kunwari inaalis ang dumi sa balikat. Ati, huwag kayong ganyan, baka mapahiya kayo. Biglang sumingit si Sergeant Naldo Briones, ang pulis na nakita ni Lira noon sa pinaghihisahalan niyang sobre. Naka-uniforme, may kasama pang 2 pulis. Anong nangyari? Tanong ni Sergeant Briones, malakas. May report na may illegal vendors dito at may naninira ng property. Illegal vendors? Bulong ni Lira, nanginginig. Tumingin si Sergeant Briones kay Lira. Ikaw ba si Lira Magsino? Opo, sagot niya, nakakabahan. May lumapit na pulis at tinuro ang hila nila. May reklamo man, may nagbebenta raw ng spoiled goods at walang sanitary permit. May witness. Witness? Napalingon si Lira kay Mon at Dindo. Sila yan, no? Ngumiti si Dindo, malamig. Huwag kang mag-accuse, Lira. Baka ikaw ang mabaliktad. Parang lumubog ang palengke sa isang iglap. Climax na hindi sa sigawan lang, kundi sa kapangyarihan na nakasuot ng uniforme. Si Panying napahagulgol. Ayoko na! Ayoko na! Si Nena halos himatayin. Lira, baka ikulong ka! Naramdaman ni Lira ang paninigis ng puhod niya. Ito na yung takot na tamatagal nang sumusunod sa kanya. Kapag lumaban ka, gagamit sila ng batas para durugin ka. Pero halip na umatras, humangbang pasulong si Darius. Sergeant Briones. Sabi niya, malinaw. Kung may inspeksyon, gawin natin ng maayos. Pero bago yan, gusto kong malaman kung sino ang nag-report at gusto kong makita ang dokumento. Ano ka ba? Taray ni Sergeant Briones. Kahit sino pa. Sumingit si Attorney Aragon. Inilabas ang cellphone. Sergeant, naka-record ang proseso at pinaalalahanan ko kayo. Harassment at abuse of authority ang ginagawa nyo kung wala kayong proper documentation. Natahimik si Sergeant Briones saglit, pero pinilit pa rin ang tindig. May authority kami. May authority din akong mag-file, sagot ni Attorney Aragon, at mas mabilis yon kapag maraming saksi. Dito, tumayo si Aling Betchay, nanginginig pero tumingin siya sa paligid na parang pagod na. Ako, magsasalita ako. Sabi niya, malakas kaysa inaakala niya. Nagulat si lahat. Sergeant, pagpapatuli ni Betchay, hindi spoiled goods ang problema dito. Yung problema, araw-araw kaming sinisingil ni Mon at Dindo. Kapag hindi ka nagbayad, ipapasara ang pwesto mo. Kapag nagsalita ka, tatawagin kang illegal. Sumunod si Panying, kahit umiiyak. Totoo yan, ako rin. May listahan sila, may notebook. Si Nena napapikit, tapos nagsalita rin. At may mga text na banta, hindi kami makakibo. Si Jomar na kanina'y tahimik, humakbang pasulong. At nakita ko si Dindo kagabi, kausap ang pulis. May sobre. Parang may bombang sumabog sa gitna ng palengke. Napalingon lahat kay Sergeant Briones. Sinungaling! Sigaw ni Dindo pero naninginig ang boses. Sir, sabi ni Migs kay Darius, handa na po. Inilabas ni Migs ang folder. May video kami, sabi niya. Pinakita sa tablet. Footage mula sa isang maliit na kamera na inilagay nila kahapon sa tapat ng hilera. Kitang-kita si Dindo na tumatanggap ng pera at si Mon na nag-uutos. May audio ka ng banta. Tumigil kayo kung ayaw niyong mawalan. Napumara si Mon, nawalan ng kontrol sa muka. Anong kalokohan yan? Sumingit si Kapmang Ubat. Seryoso na ang boses. Sergeant Briones, kung totoo to, hindi na to simpleng reklamo. Kailangan na tong imbestigahan. Namula si Sergeant Briones. Hindi ko alam yan. E paano yung sobre? Singit ni Jomar, nanginginig pero matapang na mayon. Sa gilid, si Berto Lacuesta, ang tricycle driver, sumigaw. Tama na! Ilang taon na kaming ginagatasan ng mga yan. Nagkagulo. Umatras si Mon, humawak sa braso ni Dindo. Uwi, ngayon. Pero huli na,
May mga tanod na lumalapit at sa harap ng lahat, sinubukang tumakas si Dindo. Nahubol siya sa may kanto ng terminal dahil itinuro ni Berto kung saan siya sumakay. Doon, yung nakastrap bag, sigaw ni Berto. Samantala, Simon, pilit tumakbo sa kabilang dulo ng palengke. Pero dahil sa dami ng tao at sa init ng mata ng mga tindera, parang wala na siyang pagtataguan. Natigil siya nang hinarangan siya ng tanod at nikap mang-ubat. Mon, sabi ng kapitan, mabigat. Tama na. Sa oras na iyon, parang nabunutan ng tinik ang palengke, hindi dahil biglang gumanda ang buhay, kundi dahil may unang hakbang na ginawa. Lumapit si Darius kay Lyra, tahimik habang nagkakagulo pa rin sa likod. Nakita niyang nanginginig si Lyra, hindi sa takot lang, kundi sa bigat ng nangyari. Hindi mo ginusto to, sabi ni Darius mababa, pero ikaw ang nagpasimula ng pagbabago. Napapikit si Lyra at sa unang pagkakataon, hindi luha ng hiya ang tumulo, kundi luha ng pagod na may halong pag-asa. Sir, bakit niyo to ginagawa? Hindi niyo naman ako kilala. Sandaling tumahimik si Darius. Tumingin siya sa palengke, sa mga tindera, sa putik, sa mga kahon ng elo, sa mga kamay na may sugat at kalyo. Kilang-kilala ko ang lugar na ganito, hindi dahil lumaki akong mayaman, kundi dahil minsan may taong tumulong din sa amin at hindi ko nakalimutan. Huminga si Lyra ng malalim. At yung tungkol sa tatay ko, tumanggo si Darius. Aayusin natin, legally, properly, walang kapalit na masama. Ang kapalit lang, tulungan mo kaming ayusin to para hindi na maulit sa iba. Ilang taon ang lumipas at hindi na pareho ang palengke. Hindi ito naging mall, naging mas maayos. May bubong na hindi tumutulo, may malinaw na stall assignments, may resibo ang bayad at may kooperatiba na pinamunuan ni Lyra, Panying at Nena. Si Tia Cora kahit matanda na, nakaupo na lang minsan, nagbabantay ng maliit na pwesto at nagkukwento sa mga bagong tindera. Si Santino, matapos ang TESDA, nagbukas ng maliit na repair shop malapit sa palengke. Si Jomar ang unang naging suki, lagi niyang dalang karito na sira. Si Tatay Eman, bagamat hindi naging perpekto ang kalusugan, gumaan ang buhay. May tuloy-tuloy na dialysis schedule at hindi na nagmamadali si Lyra na parang hinahabol ng kamatayan araw-araw. At tuwing babalik si Darius sa palengke, hindi na siya tinatawag na bilyonaryo, kundi Sir Darius na marunong makinig. Minsan, makikita siyang nakatayo lang sa gilid, tahimik, habang si Lyra ay nakikipag-usap sa mga tindera bilang liaison, hindi natakot, kundi matatag. Sa isang hapon matapos magsara ang pwesto, lumapit si Darius kay Lyra sa gilid ng bagong pinturang poste. Lyra, tawag niya. O? Sagot ni Lyra, napangiti ng bahagya. Naaalala mo yung unang araw? Yung galit mo? Tanong ni Darius. Napailing si Lyra, huminga. Oo, naaalala ko rin yung yakap na hindi ko in-expect. Tumanggo si Darius, lumapit ng kaunti, hindi na mipilit, hindi bastos. Yung binulhong ko noon, totoo pa rin. Nakakampi ka? Tanong ni Lyra, mahina. Na hindi ka nag-iisa, sagot ni Darius. At sa palengke na minsang naging kulungan ng takot, doon nagsimula ang bagong buhay. Hindi dahil may dumating na himala, kundi dahil may isang taong tumayo at marami ang sumunod.